Magandang araw pong muli sa inyo lahat mga guys, mga ka-farmers, at welcome back po ulit sa ating channel. Sa video ito, kung mapapansin po ninyo, nandito po tayo sa katabing area po ng ating pong tinatamnan ng mga gulay. Yan po. Kung mapapansin po ninyo, yung area po na ito ay malago yung damo. Yan po. Dahil sa itong area nga po ito ay napabayaan po natin ng mga nakaraang araw. Dahil sa nagkaroon nga po tayo ng diferensya, hindi po tayo makagawa rito sapagkat dinaanan po tayo ng karamdaman mga guys, mga farmers. Sa ngayon po medyo nakaka-recover na po tayo. Kaya yan po, naisipan ko po na linisin po ang lugar na ito dahil sa ako po ay nangihinayang na wala pong tanim tong lugar po ito. Kaya ang ginawa po natin, yan po, naglilinis po tayo. At ang itatanim nga po pala natin sa area ito mga guys, mga farmers, ay ang kamuting kahoy or yung balinghoy. Yan po mga guys, mga farmers. At kahit tag-araw na po ngayon, ay hahabol po tayo ng pagtatanim ng kamuting kahoy or yung balinghoy. At yan po mga guys, mga farmers, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong paglilinis gamit po yung ating asarol or yung dasdas. Yan po. At masarap din pong maglinis pagka ganitong tag-araw na po dahil sa madali pong mamatay ang mga damo. At yan po mga guys, mga farmers, malapit na rin po tayong matapos sa pagtanggal po ng damo gamit po yung asarol o yung dasdas. At maya-maya lang po ay iipunin na po natin ang mga damong ito at dadalhin po natin sa mga tabihan o gilid para sa ganun po hindi po kumalat yung pong mga damo na tinanggal po natin. At yan nga po, atin na pong kinakali or iniipon ang mga damo. At gamit din po yung ating asarol para ipunin nga po yung mga damo at dalhin sa mga gilid o sa mga tabihan para hindi nga po kumalat ang mga damo dito po sa ating pagtatamnan ng kamote or yung kamuting balinghoy. At maya-maya naman po mga guys, mga farmers, pagkatapos nating ipunin ang mga damo at dalhin sa mga gilid or sa mga tabihan, tayo naman po ay mag-aasarol or magbabangbang ng atin pong lupa na nilinisan para palambutin nga po itong lupa at tamnan po natin ang kamote. At yun nga po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagkukultivate ng lupa or yung pagbabangbang gamit nga po yung ating asarol. At kailangan po nating gawin to para mapalambot nga po natin yung ating lupa na pagtatamnan po ng kamote. At ang magiging paraan nga po pala ng ating pagtatanim ng kamote ay atin pong ihuhukay at ibabaon po natin yung similya or yung binhi po ng kamote. At dahil sa kaya po ganun po ang gagawin po natin ay tag-araw na po ngayon. Kailangan pong ibaon po natin yung binhi or yung similya ng kamote na itatanim po natin para sa ganun po ay hindi po siya ma-dehydrate or matuyo or malanta ang atin pong binhi na magiging dahilan po ng hindi pagtubo or pagsibol ng binhi po ng ating kamote. At pag ganito ang ginawa po natin sa ating pagtatamnan ng kamuting kahoy or yung balinghoy, mga guys, mga farmers, ay makatitiyak po tayo kahit sa panahon ng tag-araw ay maglalaman ang atin pong kamuting kahoy or yung balinghoy. At makasisigurado po tayo na magiging marami at magiging malalaki ang kanya pong magiging laman.
Ayan pa mga guys, mga farmers, natapusan na rin po natin i-cultivate gamit po yung asarol. Ito po ang ating tatamnan ng kamuting kahoy o yung balinghoy. Ayan po. Nalagyan na rin po natin ng dating or yung string para lagyan po natin ng iras. Yan po. Diyan po natin tatanim yung ating pong binhi ng kamuting kahoy o yung balinghoy. Yan po, dyan po sa linya po na yan. Yan po ang ganun dyan po yan sa dulo. Tayo po yung magsisimula na pong maglagay ng iras or yung tudling gamit din po yung asarol mga guys, mga farmers. Ayan pa mga guys, mga farmers, tapos na po natin lagyan ng iras o yung tudling. Ngayon naman po ang gagawin po naman natin ay ilalagay na po natin yung binhi o yung similya ng atin pong itatanim na kamuting kahoy o yung balinghoy. At pagkatapos po nating mailagay ang binhi or similya ng atin pong tatanim na kamuting kahoy or yung balinghoy, ay tayo po ay magtatanim na po mga guys, mga farmers.